Suot ni Amihan ang pinakamagandang damit para sa kanilang ani, Bersario, umaasang ipakikilala na siya ng kanyang asawa sa buong mundo. Ngunit sa harap ng mga kamera at nakikislapang ilaw hinawakan ni Leandro ang kamay ng ibang babae at sinabi, "Ipapakilala ko sa inyo si Celeste, ang aking magiging asawa." At bago pa man mapunasan ni Amihan ang kanyang mga luha, narinig niya ang malamig na tinig ng ina nito. Guards, kaladkarinyo palabas ang magnanakaw na yan. Ang marangyang ballroom ng Sarmiento Hotel ay biglang naging isang madilim na piitan para kay Amihan. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak na nakadekorasyon sa paligid ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang hininga. 3 taon. 3 taon siyang nagtiis sa dilim bilang lihim na asawa ni Leandro Sarmiento. Tinanggap niya ang lahat ng sakit, ang pagtatago sa mga mata ng publiko at ang pangakong balang araw ay tatayo rin silang magkahawak kamay sa harap ng lahat. Ngayong gabi, sa kanilang ikatlong ani, Bersario ang pangakong iyon ay tuluyan ng naging abo. Nakatayo si Amihan sa gitna ng bulwagan, suot ang asul na bestida na binili niya mula sa kanyang maliit na kita sa Quiapo. Para sa kanya, napakaganda na nito. Ngunit sa harap ng mga kababaihang nakasuot ng mga mamahaling iyas at disenyong Pranses, mukha siyang isang basahang ligaw na naligaw sa palasyo. Sa ibabaw ng entablado, mukhang napakatayob ni Leandro. Ang kanyang asawa, ang CEO ng Sarmiento Group, ay napakakisig sa kanyang itim na taksido. Ngunit ang mga matang dati ay puno ng init kapag tumitingin kay Amihan, ay naging malamig na yelo ngayon. Hindi siya matingnan ni Leandro ng diretsyo. Sa tabi nito ay si Celeste Vergara, ang magandang direktor ng komunikasyon ng kumpanya na nakasuot ng kumikinang na berdeng bistida. Ang kanilang mga daliri ay magkahawakan ng mahigpit, isang larawan ng perpektong magkapareha na tila nakatadhana para sa isa't isa. Nang tangkaying humakbang ni Amihan patungo sa entablado upang magtanong, biglang humarang ang isang matangkad at matikas na babae. Si Doña Corazon Sarmiento, ang makapangyarihang matriarka ng pamilya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot at pandiri habang nakatingin sa simpleng hitsura ni Amihan. "Anong ginagawa ng hampaslupang ito rito?" ang mariing tanong ni Doña Corazon na sapat ang lakas upang marinig ng mga nakapaligid na mamamahayag. "Huwag mong sabihing pumasok ka rito para muling mamalimos ng mga tira-tirang bulaklak. Doña Corazon, hindi po ako narito para mamalimos ang panginginig ng boses ni Amihan. Ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Si Leandro ang nag-imbita sa akin. Kami po ay mag-asawa." Ang mga bulong sa paligid ay biglang tumahimik. Ang mga kamera ng mga reporter ay nagsimulang magsipag-flash na katutok sa mukha ni Amihan na ngayon ay basa na ng luha. Sa gilid lumapit si Celeste na may bakas ng pekeng pag-aalala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Doña Corazon at pagkatapos ay sa daladalang katutubong bag ni Amihan na gawa sa hinabing dahon ng niyog kung saan nakalagay ang ilang natitirang kwintas ng sampagwita. "Teka, Doña Corazon," ang sabi ni Celeste habang nakaturo sa bag ni Amihan. "Hindi ba't iyan ang bag na dala ng babaeng ito nang dumaan siya malapit sa inyong silid kanina, ang aking gintong kwintas, ang heirloom ng inyong pamilya na ipinahirang ninyo sa akin para sa gabing ito ay nawawala?" Sa isang iglap, bago pa man makakilos si Amihan, marahas na hinablot ng isang gwardiya ang kanyang bag. Sa pagbaligtad nito, nalaglag sa makintab na sahig ang mga puting bulaklak ng sampagwita, kasama ang isang kumikinang na gintong kwintas na may antigong disenyo. Ang gintong kwintas ng mga Sarmiento. Ang mga tao sa paligid ay sabay-sabay na nasingap sa gulat. "Hindi ko yan kinuha," ang sigaw ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. "Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bag ko." Leandro, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila ang totoo." Tumingin si Amihan sa entablado, nagmamakaawa sa lalaking nangako sa kanya ng buhay at proteksyon. Ngunit nanatiling pipi si Leandro.
Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tabi. Ang kanyang panga ay naninigas sa tensyon. Ngunit nanatili siyang nakatayo sa tabi ni Celeste. Walang salita, walang kilos upang ipagtanggol ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa loob ni Amihan. Ang 3 taon ng pagtitiis, ang mga gabing nag-iisa siya sa Quiapo, habang naghihintay sa mga tawag nito ang kanyang bulag na paniniwala sa pag-ibig, ang lahat ng ito ay gumuho. Huminto sa pag-agos ang mga luha ni Amihan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo ay biglang naging kasing lamig ng gabi. Tumingin siya kay Leandro ng diretsyo na may kasamang matinding dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman ng mga Sarmiento. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kaliwang kamay. Hinila niya ang simpleng pilak na singsing. Mula sa kanyang daliri ang singsing na kanilang pinagsaluhan sa isang maliit at tahimik na huwes 3 taon na ang nakakaraan. Sa harap ng lahat ng kamera, itinapon niya ang singsing sa sahig diretsyo, sa paanan ng makintab na sapatos ni Leandro. Isaksak mo sa baga mo, ang kasinungalingan mo Leandro ang mahina. Ngunit mariing sabi ni Amihan na narinig ng kanyang asawa sa kabila ng ingay ng bulong ng mga tao. Mula sa araw na ito, patay na ang asawa mo. Huwag mo akong hawakan. Ang galit na pagtabig ni Amihan sa mga kamay ng mga gwardiya nang tangkaing hawakan ang kanyang braso. Ako ang lalabas ng kusa. Ngunit hindi hinayaan ni Doña Corazon na matapos ang gabi nang may dignidad si Amihan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, muling hinawakan ng 2 malalaking gwardiya, si Amihan sa magkabilang braso at marahas siyang kinaladkad palabas ng ballroom habang ang mga reporter ay patuloy na kumukuha ng mga larawan ng kanyang kahihiyan. Itinulak si Amihan palabas ng marangyang Hotel Diretso sa Basang Kalsad, habang ang malakas na ulang ng Maynala ay nagsimulang bumuhos. Ang malamig na tubig ulan ay humalo sa dumi sa kanyang mukha habang ipinapasok siya sa likod ng naghihintay na sasakyan ng pulisya. Habang umaandar ang sasakyan sa gitna ng madilim at maulap na gabi, dumaan ito sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Tumingin si Amihan sa labas ng bintana. Doon sa tapat ng simbahan, kung saan siya lumaki at naghahanap buhay, nakita niya ang pamilya na kwayhoan ng kanyang pamilya. Ngunit wala na ang mga bulaklak ng kanyang ina. Ang maliit na tindahan ay napapaligiran na ngayon ng dilaw na tape ng konstruksyon at sa harap nito ay may malaking karatula na may nakasulat na Sarmiento Group Redevelopment Project, bawal pumasok. Niyakap ni Amihan ang kanyang sarili sa loob ng malamig na sasakyan ng pulisya. Ang kanyang kwayhoa ay wala na, ang kanyang asawa ay nagtaksil at ang kanyang pangalan ay nabahiran ng putik. Habang ang tunog ng sirena ay umaalingaw-ngaw sa gabi, alam ni Amihan na ang bagyo sa kanyang buhay ay nagsisimula pa lamang. Ang malamig at matalim na tunog ng mga susi na tumatama sa bakal na rehas ay bumasag sa katahimikan na madilim na selda. Umalingaw-ngaw ito sa loob ng Makati Police Station, tila bawat kalangsing ay nanunukso sa natitirang lakas ni Amihan. Napayakap siya sa kanyang sarili habang nakaupo sa malamig na sementong upuan. Sa dilim ng gabi muling naglaro sa kanyang isipan ang mga bulong ni Leandro noon. Sabi nito, "Magtiwala ka lang sa akin, Amihan. Hinding-hindi kita pababayaan." Ang mga pangakong yon ay tila mga mamahaling iyas na naging lason ng dumating ang liwanag. Habang nakayuko na amoy ni Amihan ang sarili. Sa kabila ng amoy ng lumang semento at ihi sa selda, may mahinang bango pa ring lumalabas sa kanyang napunit na asul na bestida, ang amoy ng sampagwita. Ito ang amoy ng kanyang marangal na pagod, ang amoy ng buhay na pinili niyang ipaglaban na ngayon ay tinapakan at dinurog ng mga mayayaman. Napatayo si Amihan nang marinig ang tunog ng mga takong napapalapit sa kanyang selda. Sa pagbukas ng pinto, iniluwal nito si Celeste Vergara kasama ang isang abogadong may hawak na mamahaling leather folder. Walang bakas ng ulan kay Celeste, pekto pa rin ang kanyang ayos mabango at may mapang-aping ngiti sa mga labi. Tingnan mo nga naman ang sarili mo ngayon.
Amihan ng wika ni Celeste habang dahan-dahang naglalakad sa harap ng rehas na may halong pandiri sa boses. Napaka-pathetic mo. Mula sa Quiapo diretso sa kulungan. Bagay na bagay sa'yo ang lugar na ito. Hindi ako magnanakaw, Celeste. Ang malamig na sagot ni Amihan pinatigas ang kanyang tinig upang hindi maiyak sa harap ng kaaway. Alang ninyo yan ni Leandro. Kinalat ninyo ang kwintas sa bag ko. Sino namang maniniwala sa isang basahang vendor na tulad mo ang tawa ni Celeste? Narito ang aking abogado. Simple lang ang gusto ni Doña Corazon. Pirmahan mo ang kasunduan para sa diborsyo ninyo ni Leandro at pirmahan mo rin ang dokumentong ito na nagpapatunay na wala kang karapatang humingi ng kahit anong ari-arian mula sa pamilya Sarmiento. Gawin mo yan at iurong namin ang kaso ng pagnanahaw laban sa'yo. Kung hindi mabubulok ka rito, tumingin si Amihan sa dokumentong inilabas ng abogado. Napansin niya ang isang bahagi na nakasulat sa maliit na titik. Hindi lamang ito tungkol sa diborsyo. May binabanggit na karapatan sa isang lupain sa Dangwa. Bakit may Dangwa rito? Ang tanong ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala. Ang lupang iyon ay pagmamay-ari ng pamilya ng aking ina. Walang kinalaman ang mga Sarmiento roon. Huwag ka ng maraming tanong ang irritable. Ang sagot ni Celeste na tila nabigla sa pagiging mapagmatyag ni Amihan. Isipin mo na lang ang kwayho amo sa Quiapo. Ay huli na pala, binili na ni Doña Corazon ang lupang kinatatay. O anyan 6 na buwan na ang nakakaraan. Kaninang gabi, winasak na ng mga bulldozer ang maruming tindahan ninyo. Wala ka nang babalikan, Amihan. Pirmahan mo na ito. Hindi ko pipirmahan ang kahit anong galing sa inyo, ang mariing sabi ni Amihan habang itinutulak pabalik ang mga papel. Lumabas kayo. Sa galit ni Celeste, marahas niyang kinuha ang mga papel at tumalikod. Mabubulok ka rito, hampas lupa, ang huling sigaw nito bago umalis. Ilang sandali pa, isang familiar na boses ang tumawag kay Amihan mula sa labas ng visitors area. Si Aling Nena ang kanyang kapitbahay na nagtitinda rin ng bulaklak sa Quiapo. Basang-basa ito ng ulan at may bakas ng matinding takot sa mukha. Amihan, salamat sa Diyos at nakita kita, ang umiiyak na sabi ni Aling Nena. Si Rosa ang nanay mo. Anong nangyari kay Nanay Aling Nena? Ang kabado at mabilis na tanong ni Amihan habang nakahawak sa rehas. Nang dumating ang mga demolition team at mga pulis sa tindahan ninyo, hindi kinaya ng nanay mo ang gulat. Inatake siya sa puso, Amihan. Nawalan siya ng malay at ngayon ay dinala sa pampublikong ospital. Nag-ambag-ambag kaming mga tindero sa Quiapo para maipiyan sa kapansamantala para makapunta ka sa kanya. Pero wala na kaming natitirang pera para sa ospital. Nang mabayaran ang piyansa, gamit ang pinagsama-samang barya at papel ng kanyang mga kapwa mahihirap na tindero, halos takbuhin ni Amihan ang daan patungo sa ospital. Pagpasok niya sa siksikan at maingay na koridor ng pampublikong ospital, sinalubong siya ng amoy ng gamot at kalawang. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakahiga sa isang lumang stretcher sa gilid ng maduming pasilyo. May nakakabit na basang oxygen mask sa mukha at hirap na hirap huminga. Lumapit ang doktor na may hawak na chart at tumingin kay Amihan ng may pagkahabag. Kailangan siyang ilipat sa ICU pero wala kayong deposito para sa mga kailangang gamot, ang sabi ng doktor. At may isa pa kaming problema. Ang health insurance na dati ay ibinibigay ng Sarmiento Group para sa kanya ay kinansela na kanina lamang gabi. Kung hindi ninyo mababayaran ang paunang deposito ngayon, hindi namin masisiguro ang kanyang kaligtasan hanggang bukas. Tumingin si Amihan sa kanyang ina na unti-unting nanghihina at pagkatapos ay sa kanyang walang laman na mga kamay. Ang langit ay tila tuluyan ng nagsara para sa kanya. Ang mabilis at walang humpay na tunog ng monitor ng tibok ng puso ay tila isang babala ng kamatayan sa loob ng malamig na silid ng ospital. Hawak ni Amihan ang nanghihinang kamay ng kanyang ina habang ang kabilang kamay niya ay nanginginig na nakatapat sa kanyang lumang telepono.
Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi maabot ang paulit-ulit na boses sa kabilang linya. Leandro, nasaan ka na ang bulong ni Amihan sa gitna ng kanyang mga luha? Ang asawa niyang nangako ng proteksyon ay hindi man lang matawagan sa oras na pinakakailangan niya ito. Ang bawat bentahe ng karangyaan ng pamilya Sarmiento ay ginagamit na ngayon upang putulin ang lahat ng kanyang koneksyon sa labas. Biglang bumukas ang pinto ng pribadong silid kung saan inilipat ang kanyang ina. Ang mabangong amoy ng mamahaling pabango ay mabilis na pumatay sa amoy ng alkohol sa silid. Pumasok si Doña Corazon Sarmiento, kasunod ang kanyang personal na abogado at 2 bantay. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagod, tanging ang kapangyarihan at kawalan ng awa ang makikita rito. 100,000 piso para sa agarang operasyon, amihan ang panimula ni Doña Corazon habang nakatingin sa nanghihinang katawan ni Aling Rosa. Napakaliit na halaga. 1 kumpas ko lang ng kamay, ibibigay ko ang pinakamagaling na surgeon sa ospital na ito upang iligtas ang iyong ina. Doña Corazon, nakikiusap po ako ang pagbaba ng pride ni Amihan, lumuhod siya sa harap ng matandang babae. Iligtas ninyo ang nanay ko, gagawin ko ang lahat. Gagawin mo ang lahat, ang nakangiti pang-uuyam ng matanda. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Narito ang mga papel. Pirmahan mo ang pagsuko sa lahat ng karapatan sa lupain ng Dangwa na nakapangalan sa iyong ina. At pirmahan mo rin ang opisyal na annulment ng kasal ninyo ni Leandro. Gawin mo yan at mabubuhay ang ina mo. Kung hindi, ipapautos ko sa management ng ospital na ito na alisin ang iyong ina sa ICU ngayon din. Nang makita ni Amihan na lumapit ang isang nurse upang hawakan ang mga tubo ng oxygen ng kanyang ina, tila nasiraan siya ng bait. Tumayo siya at hinarang ang kanyang sariling katawan sa harap ng higaan ni Aling Rosa. Huwag ninyong hahawakan ng nanay ko, ang sigaw. Mi Amihan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mga hayop kayo! Wala kayong puso! Sa gitna ng sigawan, biglang bumukas muli ang pinto at pumasok si Leandro. Magulo ang kanyang buhok, walang suot na coat at halatang nagmamadali. Ma'am, tama na ang pakiusap ni Leandro habang hinahawakan ng braso ng kanyang ina. Tulungan muna natin ang ina ni Amihan. Parang awa mo na, ma'am. Isang malakas na sampal ang sumalubong kay Leandro mula kay Doña Corazon na nagpatahimik sa buong silid. Huwag mo akong diktahan, Leandro, ang mariing, sabi ng matanda habang nanlilisik ang mga mata sa sariling anak. Nakalimutan mo na ba kung kanino galing ang perang pampagamot sa kapatid mo sa Amerika? Isang maling galaw mo pa at ipapahinto ko ang lahat mang suporta sa kanya. Hahayaan kong mamatay ang kapatid mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Napatulala si Leandro. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak at ang takot ay gumuhit sa kanyang muka. Tumingin siya kay Amihan, may mga luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kahinaan. Amihan, please, ang pakiusap ni Leandro, ang boses nito ay nanginginig. Pirmahan mo na ang mga papel. Para sa nanay muli nito, babawi na lang ako sa iyo pagkatapos ng lahat ng ito. Mangangako ako, babawi ako. Babawi ang bulong ni Amihan. Ang salitang iyon ay tila isang kutsil, yung natuluyang pumatay sa natitirang pag-ibig niya para kay Leandro. Sa harap ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang lalaking walang lakas na ipaglaban ang sariling asawa. Ang lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay ay isang duwag na nagtatago sa ilalim ng saya ng kanyang ina. Tumingin si Amihan sa folder ng mga dokumento na inilapag ng abogado sa mesa. Sa pagsusuri niya sa mga pahina, napansin niya ang isang detalye. Ang lupain sa Dangwa ay nakasulat na pag-aari lamang ng kanyang ina at ang pamilya Sarmiento ay walang anumang legal na dokumento upang bawiin ito maliban kung kusang isusuko ito ng pamilya Reyes. Tumingin si Amihan sa kanyang kapitbahay na si Aling Nena na nakatayo sa tabi ng pinto, hawak ang isang bag na naglalaman ng mga resibo at delivery forms ng kanilang kooperatiba ng Bulaklak sa Quiapo.
May mga blankong papel dun, nakapareho ng kulay at kapal ng dokumento ng mga Sarmiento. Sa pamamagitan ng isang mabilis na senyas ng mata, habang nagkukunwaring umiiyak at yumuyukos sa higaan ng kanyang ina, nagawa ni Amihan na makuha ang blankong papel mula kay Aling Nena. Nang iabot ng abogado ang panulat, mabilis na inilipat ni Amihan ang pahina ng pagsuko ng lupa sa dangwa at pinalitan ito ng blankong papel sa ilalim ng folder habang pinirmahan niya ang annulment paper sa ibabaw. Narito na ang mga papel ninyo, ang sabi ni Amihan habang iniiwas ang tingin, itinatago ang nanginginig niyang kamay. Nayon, tuparin ninyo ang usapan. Ipaopera ninyo ang nanay ko. Kinuha ng abogado ang folder, mabilis na tinignan ang pirma sa unang pahina ng diborsyo at tumango kay Doña Corazon. Isang matalinong desisyon, Amihan, ang nakanghiting sabi ni Doña Corazon habang tumatalikod. Sana ay hindi na magpagpo ang ating mga landas muli. Nang umalis ang matanda kasama ang mga bantay, lumapit si Leandro kay Amihan at nagtangkang hawakan ang kanyang kamay. Amihan, hayaan mo ako magpaliwanag ang pakiusap dito. Huwag mo akong hahawakan, Leandro, ang malamig at walang emosh, yung sabi ni Amihan habang iniatras ang kanyang kamay. Tapos na tayo. Simula ngayong gabi, wala ka ng asawang magnangalang Amihan Reyes. Nang umalis si Leandro na may basang mukha, mabilis na hinarap ni Amihan si Aling Nena. Inilabas niya ang tunay na dokumento ng lupa sa dangwa na kanyang naitago. Aling Nena, kailangan nating ihanda ang nanay, ang bulong ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa oras na malaman ni Doña Corazon na niloko ko siya, papatayin niya tayo. Pagkatapos ng operasyon ni nanay, bukas aalis tayo ng Maynila. Pupunta tayo ng Tagaytay. Ang malamig na tunog ng hamog na pumapatak sa lumang bubong ng yero ay hinaluan ng mahinang ubo ni Aling Rosa. Sa loob ng maliit na silid sa Tagaytay, maingat na inayos ni Amihan ang makapal na kumot sa katawan ng kanyang ina. Malayo na sila sa maingay at magulong Maynila. Wala silang dalang yaman, tanging isang lumang maleta at ang natitirang lakas ng loob upang mabuhay. Sinalubong sila ni Tita Elena, ang kapatid ng kanyang ama, na may malambot na yakap at mga matang puno ng pag-aalala. Si Tita Elena ay nagmamay-ari ng isang maliit at simpleng bukid ng mga bulaklak sa gilid ng bundok. Ngunit sa likod ng magandang tanawin ng mga hana ay ng mga krisantemo at rosas, alam ni Amihan na ang kanyang tita ay nahaharap din sa matinding pagsubok. Ang bukid ay baon sa utang at unti-unti nang nalulugi. Hindi nag-aksaya ng panahon si Amihan. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang tumulong sa bukid. Sa ilalim ng malamig na sikat ng araw ng Tagaytay, hinawakan niya ang mabigat na asar o nag-igib ng tubig at nag-ayos ng mga tinik ng rosas. Ang kanyang mga kamay na hindi sanay sa mabigat na trabaho sa bukid ay mabilis na nasugatan at dumugo. Ngunit hindi niya ito ininda. Mas pinili niya ang pisikal na sakit upang takpan ang matinding hapdi sa kanyang puso dahil sa pagtataksil ni Leandro. Habang nagtatrabaho, napansin ni Amihan ang isang bagay. Ang mga magagandang bulaklak na inaani nila ay ibinebenta lamang sa napakamurang halaga sa mga biyahero. Nang tanungin niya si Tita Elena, na pabuntong hininga ang matanda. Sila ang nagtatakda ng presyo, Amihan, ang paliwanag ni Tita Elena habang nag-aayos ng mga tangkay. Ang Sarmiento Group ang may-ari ng pinakamalaking linya ng pamamahagi ng mga bulaklak sa Maynila. Kung hindi kami papayag sa mababang presyo ng kanilang mga biyahero, haharangan nila ang aming mga produkto na makapasok sa mga palengke. Wala kaming magagawa kundi sumunod. Nanginig ang mga kamao ni Amihan sa galit. Ang anino ng mga Sarmiento ay tila isang sumpa na kahit sa tuktok ng bundok na ito ay patuloy na humahabol sa kanila upang kumuha ng buhay mula sa mga mahihirap. Isang madaling araw, habang ang makapal na sungmu ay bumabalot pa sa buong bukid, nakatayo si Amihan sa tabi ng mga ligaw na rosas na tumutubo sa matigas at mabato na lupa ng Tagaytay. Ang mga bulaklak na ito ay walang nag-aalaga,
Ngunit sila ay namumukadkad ng napakaganda sa kabila ng lamig at hirap ng kapaligiran. Dito ko napagtanto ang bulong ni Amihan sa kanyang sarili. Hindi ako pwedeng magtago na lamang dito habang buhay. Kung gusto kong iligtas ang aking ina at ang aking sarili, kailangan kong maging katulad ng mga ligaw na rosas na ito. Kailangan kong lumaban at maging malakas upang durugin ang mga tinik na nakaharang sa aming landas. Lumapit sa kanya si Tita Elena, may dalang mainit na salabat. Tumingin ito sa malayo at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang yumaong ama, si Mang Cardo. Ang ama mo ay isang henyo sa pag-aalaga ng bulaklak. Amihan ng malambing na, sabi ni Tita Elena. Siya ang unang nakatuklas ng paraan kung paano pag-isahin ang ganda ng sampagwita at ang tibay ng mga ligaw na rosas sa Tagaytay. Gusto niyang magtayo ng isang kooperatiba para sa mga mahihirap na magsasaka rito. Ngunit kinuha ng mga Sarmiento ang lahat sa kanya. Sinabi nilang namatay siya sa isang aksidente sa kalsada. Ngunit hinding-hindi ko yon pinaniwalaan. May iniwan ba si Papa na kahit anong papel, tita? Ang tanong ni Amihan, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Bago siya namatay, may binanggit siyang isang kahoy na kahon na may susi ang sagot ni Elena. Ipinagkatiwala niya ito kay Father Andres sa simbahan ng Quiapo para sa kaligtasan mo. Sinabi niyang, tanging ikaw lamang ang makakabukas nito kapag nasa tamang edad ka na. Napahawak si Amihan sa kanyang leeg. Doon ay nakasabit ang isang maliit na pilak na susing, kwintas na ibinigay ng kanyang ama bilang regalo sa kanyang ika-10 kaarawan. Ang susing akala niya ay isang simpleng laruan lamang, ay siya palang susi sa katotohanan. Kailangan niyang bumalik sa Maynala. Ngunit bago pa man makapagsalita si Amihan, biglang napaturo si Tita Elena sa daanang patungo sa bukid. Isang mamahaling itim na sasakyan na may logo ng Sarmiento Group ang dahan-dahang umaakyat sa bundok papalapit sa kanilang maliit na trangka. Ang marangyang itim na sasakyan ay huminto sa tapat ng maliit na trangka ng bukid. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikan, ahawak ang ilag folder ng dokumento. Siya ay isang surveyor mula sa Sarmiento Group na dumarating upang tasahin ang mga lupaing nakapaligid sa bundok para sa isang malaking proyekto ng eco-resort. Hinarap siya ni Tita Elena ng may tapang, ngunit ang lalaki ay nag-iwan ng malamig na babala na kukuha ng Sarmiento ang lahat ng gusto nito, wag na kayong magmatigas. Nakatago sa likod ng mga hana ay ng mga bulaklak. Naramdaman ni Amihan ang takot na humahapdi sa kanyang dibdib. Ang mga galamay ni Doña Corazon ay mabilis na umaabot hanggang dito sa Tagaytay. Wala na silang oras. Kung hindi siya kikilos na yon, pati ang bukid ni Tita Elena ay lalamunin ng kasakiman ng pamilyang iyon. Sinabi niya kay Elena na kailangan niyang bumalik sa Maynila sa mismong araw na yon. Sumakay si Amihan sa isang bus patungong Maynila. Upang hindi makilala ng mga espiya ng pamilya Sarmiento na maaaring nagbabantay pa rin sa Quiapo, binalot niya ang kanyang ulo at mukha ng isang madilim na pandong. Pagbaba niya sa Quiapo, sinalubong siya ng pamilyar na ingay ng lungsod, ang amoy ng natutunaw na kandila usok ng mga jeepney at ang halumigmig ng hanging Maynila. Ang malalim at tambuhalang tunog ng kampana ng simbahan ng Quiapo ay umalingaw-ngaw sa hangin nang humakbang si Amihan papasok sa banal na lugar. Ang dilim sa loob ng simbahan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan. Lumuhod siya sa harap ng dambana ng poong itim na Nazareno, nag-aalay ng tahimik na panalangin bago dahan-dahang naglakad patungo sa sakristiya sa likod ng altar. Tunay sinalubong siya ni Father Andres. Ang katandang pari ay may mga matang puno ng karunungan at pagmamahal. Nang makita si Amihan tila nabunutan ng dambuhalang tinik sa dibdib ang pari. Mabuti at narito ka na, Amihan, ng mahinang, sabi ni Father Andres habang isinasara ang pinto ng maliit na silid. Ang iyong ama ay isang mabuting tao. Alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ang kanyang iniwan.
Inilabas ng pare mula sa ilalim ng isang lumang cabinet ang isang maliit ngunit mabigat na kahoy na kahon na may mga bakal na rehas sa gilid na nababalutan na ng makapal na alikabok ng panahon. Inilabas ni Amihan ang maliit na pilak na susing kuwintas mula sa kanyang leeg. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang ipinapasok ang susi sa lumang kandado. Sa isang malutong na tunog ng metal, bumukas ang kahon. Sa loob nito ay nakalagay ang orihinal na kasunduan ng sosyo ng Sarmiento Group mula 25 taon na ang nakakaraan. Nakasulat doon ang pirma ng kanyang ama, si Cardo Reyes, katabi ng pirma ng yumaong asawa ni Doña Corazon. Ayon sa dokumento, si Cardo ay nagmamay-ari ng 30% ng kabuuang stock ng kumpanya bilang kapalit ng kanyang teknolohi sa pagpaparami ng bulaklak at ang karapatan sa lupain ng dangwa. Ang mga co-fund na ito ay hindi kailanman nailipat sa legal na paraan. May isa pang papel sa ilalim ng kahon. Isang detalyadong guhit ng gintong kwintas na may nakasulat na dedikasyon sa sulat kamay ng kanyang ama para sa aking mahal na Rosa, ang reyna ng aking buhay. Ang kwintas na ginamit ni Celeste upang i-frame siya bilang magnanakaw ay ang kwintas ng kanyang sariling ina na ninakaw ni Doña Corazon taon na ang nakakaraan. Ang gabi bago namatay ang iyong ama, ang malungkot na salaysay ni Father Andres, pumunta siya sa akin. Sinabi niyang pinalalabas ni Corazon na pinirmahan niya ang paglilipat ng 30% sosyo, ngunit tumanggi siya. Papunta siya sa kanyang abogado upang magdemanda, ngunit ang kanyang sasakyan ay nahulog sa bangin. Idineklara ng mga pulis na ito ay aksidente, ngunit pagkatapos ng kanyang libing kinuha ni Corazon ang buong kontrol sa kumpanya. Napatulo ang mga luha ni Amihan sa mga lumang papel. Niyakap niya ang mga dokumento sa kanyang dibdib habang nakaluhod sa madilim na silid ng simbahan. Ang sakit ng katotohanan ay tila isang bagong sugat, ngunit nagbigay din ito sa kanya ng isang matigas na kapangyarihan. Hindi ka nabigo, Papa, ang bulong ni Amihan sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kukunin ko muli ang para sa atin. Ipapangako ko sa iyo, ibabalik ko ang karangalan ng ating pamilya. Pinalot ni Amihan ang kahoy na kahon sa isang simpleng bayong na mga bulaklak upang hindi mapansin ng iba. Humakbang siya palabas ng simbahan, naglalakad patungo sa kalapit na sakayan upang bumalik ng Tagaytay. Ngunit pagbaba niya sa hagdanan ng plaza ng simbahan, hinarangan ang kanyang landas. Si Celeste Vergara, na mukhang napaka-eleganteng nakatayo roon kasama ang 2 malalaking gwardiya ng Sarmiento Group na nakauniporme. Aba, tingnan mo nga naman kung sinong bumalik sa squatter ang nakangising bati ni Celeste habang nakatingin sa bayong ni Amihan. Akala mo ba ay hindi namin matutunto ng binili mong tiket sa bus, Amihan? Ibigay mo sa amin ang dala mo kung ayaw mong mabulok sa kulungan ng tuluyang ngayon. Nang humakbang ang mga gwardiya ni Celeste, upang agawin ang kanyang bayong, hindi nagpakita ng takot si Amihan. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na sandata sa Quiapo, ang boses ng mga mahihirap. Tulong ninanakawan ako ng mga taong ito, ang malakas na sigaw ni Amihan na umalingaw-ngaw sa buong plaza ng simbahan. Sa isang iglap, ang mga tinderong nakakilala sa kanya at ang mga kapwa nagtitinda ng sampagwita na nakasaksi sa kanyang hirap ay mabilis na kumilos. Nagkaroon ng bayangihan sa gitna ng kaguluhan. Hinarangan ng mga tindero ang mga gwardiya. Ni Celeste itinapon ang kanilang mga basket ng bulaklak upang madulas ang mga ito at pinalibutan si Celeste ng mga sigaw at tulak. Sa gitna ng litong sitwasyon, tinulungan ng isang tindero si Amihan na makasakay sa isang umaandar na jeepney. Nakataka si Amihan, ligtas na hawak ang kahon ng kanyang ama. Nakarating si Amihan sa Tagaytay ng hating gabi na. Ang sunod-sunod at galit na tahol ng mga aso sa kalagitnaan ng gabi ang sumalubong sa kanya, nagbibigay ng babala ng pang-anib. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanilang maliit na bahay kubo at nakitang kalahating nakabukas ang pinto. Sa loob, magulo ang lahat. Ang mga damit ay nakakalat, ang mga gamit ay itinapon.
at si Tita Elena ay nakaupo sa sulok, umiiyak habang hawak ang kanyang braso na may pasa. May mga lalaking dumating amihan ang umiiyak na sumbong ni Tita Elena. May hinahanap silang mga papel. Hinalugog nila ang buong bahay. Nang lumingon si amihan sa labas, napansin niya ang isa sa mga manggagawa sa bukid, si Juanito, na umiiwas sa kanyang tingin at dahan-dahang umaalis. Sa tulong ng iba pang matatapat na manggagawa, hinarangan nila si Juanito. Sa takot ng lalaki, mabilis itong umamin sa kanyang kasalanan. Binayaran ako ni Celeste ang pag-iyak ni Juanito habang nakaluhod. Sabi niya, ay hanapin ko raw ang isang puting papel na may pirma ninyo. Napag-alaman daw ni Doña Corazon na niloko ninyo sila dahil blankong papel ang naiwan sa kanila sa ospital. Pinagbantaan din nila ang pamilya ko. Nakahinga ng malalim si amihan. Tama ang kanyang hinala. Natuklasan na ni Doña Corazon na ang papel na may pirma para sa pagsuko ng lupa sa Dangwa ay napalitan ng blankong papel. Ang pamilya Sarmiento ay nagpapanik na hayon. Kinaumagahan dumating si Celeste sa bukid, may dalang mapang-aping niti at kasama ang dalawang abogado ng bangko. Dahil mukhang mahilig kang makipaglaro, amihan, pag-usapan natin ang negosyo. Ang panimula ni Celeste habang inilalabas ang isang dokumento ng foreclosure. Ang bukid na ito ay may malaking utang sa bangko. Binili na ng Sarmiento Group ang utang na iyon. Meron kayong 30 araw upang bayaran ang buong halaga, kung hindi ay kukunin namin ang bukid na ito. O maaari mo ring pirmahan ang kontratang ito upang ibenta sa amin ang lupa sa napakababang halaga. Tumingin si amihan sa plano ng eco-resort na hawak ng abogado ni Celeste. Lumapit siya at tinignan ito ng malamig. Gusto ninyong magtayo ng isang malaking hotel dito sa matarik na dalistis na ito ng Tagaytay, ang dahan-dahang. Sabi ni amihan na nagpatigil sa abogado. Ang lupang ito ay volcanic clay. Kung puputulin ninyo ang mga halaman at bulaklak na siyang humahawak sa lupa, upang tayuan ito ng mabigat na istruktura ng walang tamang pundasyon, magkakaroon ng malaking landslide sa unang malakas na ulang ng bagyo. Isang napakalaking pagkalugi ang idudulot niyan sa mga Sarmiento. Nagkatinginan ang mga abogado ni Celeste, halatang nagulat sa lalim ng kaalaman ni amihan sa istruktura ng lupa at agrikultura. Namula ang mukha ni Celeste sa galit. May 30 araw pa kami, Celeste, ang pagpapatuloy ni amihan habang itinutulak pabalik ang kontrata. At gagamitin ko ang bawat segundo nito upang durugin ang inyong monopolyo. Hindi ninyo makukuha ang bukid na ito. Matapos umalis si Celeste, na galit nakatanggap si amihan ng isang liham mula sa kooperatiba ng mga bulaklak sa Maynila. Ito ay isang opisyal na imbitasyon upang lumahok sa pambansang bidding para sa supply ng mga bulaklak sa gaganaping ASEAN Summit sa Maynila, ang pinakamalaking kaganapan ng taon. Ang Sarmiento Group ang nangungunang bidder at ang tatayo bilang pinuno ng komite ng pagsusuri ay walang iba kundi si Leandro Sarmiento. Ang matalim na tunog ng kahoy na maso ay umalingaw-ngaw sa loob ng malaking silid ng komperensya sa Manila Exhibition Center, hudyat ng opisyal na pagbubukas ng bidding para sa supply ng mga bulaklak sa ASEAN Summit. Nakatayo si amihan sa likod ng pintong, salamin huminga ng malalim bago humakbang papasok. Suot niya ang isang simpleng itim na pantalon at blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa likod. Wala siyang suot na mamahaling alahas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kabilang dako ng silid, nakaupo si Celeste na napapaligiran ng kanyang mga assistant suot ang isang mamahaling designer dress at may mapagmataas na tingin. Sa gitna ng panel ng mga hurado ay nakaupo si Leandro na mukhang maputla at tensyonado. Unang sumalang si Celeste para sa presentasyon ng Sarmiento Group. Gumamit siya ng mga makabagong slides na nagpapakita ng mga mamahaling bulaklak na inangkat pa mula sa Europa at Ecuador. Ang Sarmiento Group ay kilala sa pagbibigay ng pinakamataas na kalidad, ang dahan-dahang paliwanag ni Celeste sa mga kinatawan ng pamahalaan.
Ang mga inangkat na bulaklak lamang na ito ang karapat-dapat para sa prestihyo ng mga banyagang delegasyon sa ASEAN Summit. Nang dumating ang pagkakataon ni Amihan, lumakad siya patungo sa harap ng walang dalang mga digital slides. Sa halip, nagdala siya ng mga aktwal na sample ng mga bulaklak, ang mga matitibay na ligaw na rosas mula sa Tagaytay, at ang mga sariwa at mababangong sampagwita mula sa Quiapo. Ang mga bulaklak na ito ay hindi kailangang maglakbay sa kabilang panig ng mundo para maging maganda ang panimula ni Amihan. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang mga ito ay matitibay, kayang tumagal ng 5 araw sa loob ng naka-aircon na bulwagan, at higit sa lahat, ang bawat sentimo na gagamitin sa proyektong ito ay didiretso sa bulsa ng mga lokal na magsasaka sa Tagaytay at mga tindero sa Dangwa, hindi sa mga dayuhang korporasyon. At ang presyo? Isang katlo lamang ito ng halagang gagastusin ninyo sa mga inangkat na bulaklak. Upang subukin ang kanyang kakayahan, nagtanong si Leandro nang may seryosong muka, ngunit may nakatagog pag-aalala sa kanyang mga mata. Ang Sarmiento Group ay may malawak na network ng transportasyon. Paano masisiguro ng isang maliit na bukid sa Tagaytay ang sapat na supply ng bulaklak para sa 3 malalaking bulwagan ng sabay-sabay? Mumiti si Amihan. Ito ang tanong na inihanda niya. Hindi po kami nag-iisa, ang sagot ni Amihan. Pinag-isa ko ang 15 maliliit na bukid ng pamilya sa Tagaytay at 50 tindero sa Dangwa sa ilalim ng isang kooperatiba. Ang buong komunidad ng mga magsasaka ang nakatayo sa likod ko. Mayroon kaming sapat na supply at handa kaming magtulungan upang matapos ito. Hindi napigilan ni Celeste ang kanyang galit. Tumayo siya at nagsalita ng may halong pang-uuyam. Isa ka lamang simpleng tinderong galing sa squatter ng Quiapo, Amihan. Napaka-cheap ng presentasyon mo. Paano mo nasabing kaya mong tapatan ang antas ng Sarmiento Group? Tumingin si Amihan ng diretsyo sa mga mata ni Celeste. Dahil lumaki ako sa Quiapo, Celeste, alam ko kung gaano karaming patak ng pawis at hirap ang kailangan upang mapabukadkad ang isang bulaklak. Hindi tulad mo na nakakakita lamang ng mga bulaklak kapag nakasulat na ito bilang mga numero sa iyong papel upang kumita ng pera. Ang mga kinatawan ng pamahalaan ng panel ay tumango sa pagsang-ayon sa mga sinabi ni Amihan. Pagkatapos ng pagsusuri ng mga dokumento at presyo, ang mga opisyal ay nagkakaisang bumuto para sa panukala ni Amihan. Si Leandro, na nakita ang malaking kalamangan ng plano ni Amihan sa aspetong legal at pinansyal, ay napilitang ibigay ang opisyal na buto ng Sarmiento para sa kanya upang maiwasan ang hinala ng korupsyon sa harap ng mga opisyal ng gobyerno. Nanalo si Amihan sa bidding. Lumabas si Celeste na galit habang hinahampas ang kanyang mga gamit. Habang pinipirmahan ang paunang kontrata, lumapit si Leandro kay Amihan sa ilalim ng pagkukunyari na binabati ang nanalo. "Congratulations, Amihan!" ang mahinang sabi ni Leandro habang inaabot ang kanyang kamay. Nang magkadikit ang kanilang mga palad, naramdaman ni Amihan na may mabilis na isiningit na maliit na papel si Leandro sa kanyang kamay. Tumingin si Leandro sa kanya ng may seryosong mukha at bumulong ng napakahina. "Hanapin mo si Mang Tomas sa Tondo bago siya mahanap ng aking ina. Siya ang may hawak ng katotohanan tungkol sa iyong ama." Nang bawiin ni Leandro ang kanyang kamay, mabilis na itinago ni Amihan ang papel sa kanyang bulsa, habang ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis sa pagkalito at kaba. Ang malungkot na tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay umaling-aungaw sa makitid at madilim na eskinita ng Tondo, hinaluan ng ingay ng patak ng ulan sa mga bubong ng barong-barong. Mabilis na naglakad si Amihan kasama ang 4 na malalakas na binatang kargador mula sa Dangwa na lubos na nagpapasalamat sa tulong ng kanyang pamilya noon. Hawak niya ang papel na may address na ibinigay ni Leandro. Nang marating nila ang isang luma at kalawanging bahay sa dulo ng eskine, nakita nila ang 3 lalaking naka-jacket na may mga kahina-hinalang kilos sinusubukang sirain ang kandado ng pinto. Sariwa pa ang utos ni Doña Corazon, kailangan makuha ang matanda
bago tayo maunahan ng iba ang narinig ni Amihan na bulong ng isa sa mga lalaki. Mabilis na sumenyas si Amihan sa mga kasamang kargador. Agad silang gumawa ng matinding kaguluhan, itinumba ang mga basurahan, sumigaw ng sunog at ng gulo sa unahan ng eskinita. Sa gitna ng panik at takot ng mga tao sa paligid, mabilis na pumasok si Amihan at ang kanyang mga kasama sa likod bahay. Doon ay nakita nila si Mang Tomas, isang manipis maputla at takot na matanda na nakatago sa ilalim ng lumang lamesa. Mang Tomas ako po si Amihan, ang anak ni Cardo Reyes, ang mabilis na bulong ni Amihan habang hinahawakan ng malamig na kamay ng matanda. Sumama po kayo sa amin, ililigtas namin kayo. Dinala nila si Mang Tomas sa isang maliit na kapilya sa malapit kung saan pansamantalang itinago sila ng kura. Paroko nakakilala ng pamilya ni Amihan. Sa loob ng tahimik at malamig na kapilya sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila, unti-unting kumalma si Mang Tomas. Tumingin siya sa mukha ni Amihan at biglang napaiyak. Amihan, ikaw nga ang humihikbing sabi ng matanda, patawad. Patawad kung naging duwag ako sa loob ng 15 taon. Hinayaan kong mamatay ang ama mo nang walang hustisya dahil tinakot ni Corazon na papatayin ang aking mga anak kung magsasalita ako. Naintindihan ko po, Mang Tomas, ang mahinahong, sabi ni Amihan. Ngunit na yon, kailangan po namin ng katotohanan upang matapos na ang lahat ng ito. Inilabas ni Mang Tomas mula sa kanyang luma at sirang bag ang isang makapal na libro ng mga ulat pinansyal na may mga bakas ng amag. Ito ang tunay na libro ng kumpanya mula noong nagsimula ito, ang paliwanag ni Mang Tomas habang binubuklat ang mga pahina. Si Doña Corazon ay gumawa ng 2 sistema ng bookkeeping. Dinaya niya ang mga ulat upang palabasin na ang pananaliksik at mga proyekto ng iyong ama ay nalulugi upang mapilitan si Cardo na i-mortgage ang lupa sa dangwa sa kanya sa ilalim ng isang pekeng utang. At ang gintong kwintas, Mang Tomas, kinuha yun ni Corazon bilang collateral para sa pekeng utang na yon kahit alam niyang yon ang hiyas na ibinigay ng iyong ama para sa kasal ng iyong ina. Isinuot niya ito tulad ng isang tropeo ng kanyang tagumpay sa pagwasak sa inyong pamilya. Nanginig si Amihan sa matinding galit. Ang bawat pahina ng libro ay nagpapakita ng malupit na kasakiman ni Doña Corazon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagpatuloy si Mang Tomas sa isa pang katotohanang nagpabago sa kanyang pagtingin sa lahat. Hindi lamang kayo ang biktima ni Corazon, Amihan. Si Leandro, hindi niya tunay na anak si Leandro. Siya ang anak ng unang asawa ng yumaong presidente ng Sarmiento. Pinalabas ni Corazon na anak niya ito upang makuha ang buong kontrol sa pera ng pamilya. Sinisira niya ang buhay ni Leandro sa pamamagitan ng pagtigil sa pondo para sa masyakit na kapatid nito sa Amerika, upang sumunod si Leandro sa lahat ng gusto niya. Kaya nanatiling pipi si Leandro noon. Dahil hawak ng kanyang ina ang buhay ng kanyang kapatid. Napatitig si Amihan sa kawalan. Ang galit niya kay Leandro ay biglang hinaluan ng isang matinding pait at habag. Ang lalaking akala niya ay nagtaksil sa kanya dahil sa pera ay isa rin palang bilanggo ng parehong malupit na kamay. Hinawakan ni Mang Tomas ang mga kamay ni Amihan na magaspang dahil sa trabaho sa bukid sa Tagaytay. Hawak mo ang parehong mga kamay ng iyong ama, Amihan. Matigas, masipag at hindi sumusuko sa hirap. Huwag mong hahayaang mabale, wala ang kanyang sakripisyo. Ipaglaban mo ang hustisya para sa kanya at sa iyong ina. Niyakap ni Amihan ang matanda pakiramdam niya. Ay hawak na niya ang lahat ng kailangang sandata upang tapusin ang kasamaan ni Doña Corazon. Ngunit sa sandaling yon, biglang tumunog ang kanyang telpo o sa loob ng kanyang bulsa. Ang pangalan ni Tita Elena ang lumabas sa screen. Nang sagutin niya ito, narinig niya ang nanginginig at umiiyak na boses ng kanyang tita mula sa Tagaytay. Amihan, kinuha nila si Rosa ang umiiyak na sumbong ni Tita Elena. Dumating ang mga tauhan ni Doña Corazon.
Kinuha nila ang nanay mo mula sa bukid at inilipat sa isang pribadong ospital sa Makati. Tumawag si Corazon. Sinabi niyang kung gusto mo raw makitang buhay ang nanay mo, kailangan mong pumunta roon mag-isa. Ngayon din, dala ang lahat ng orihinal na papel na nakuha mo sa Quiapo at Tondo. Ang matalim at malinis na tunog ng sapatos ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa makintab na puting marmol na sahig ng pribadong Sarmiento Hospital sa Makati, hudyat ng kanyang pagdating sa loob ng malamig at tila walang buhay na VIP room. Tunay nakahiga si Aling Rosa sa ilalim ng mabagal na tunog ng mga aparato, mukhang napakaliit at napakaputla. Ang kanyang mukha ay walang emosyon dahil sa mataas na dosis ng mga gamot na pampatulog. Nakatayo si Doña Corazon sa tabi ng bintana habang si Celeste at ang dalawang malalaking gwardiya ay nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto. Dumating ka rin, amihan, ang malamig na sabi ni Doña Corazon habang dahan-dahang humaharap. Nasaan ang mga papel na ninakaw mo? Gusto ko munang makitang ligtas. Ang nanay ko ang matatag na sagot ni amihan. Pinipigilan ang sarili na hawakan ang nanginginig na kamay ng kanyang ina. Ligtas ang tawa ni Corazon. Ang kanyang buhay ay nakadepende sa aking susunod na hininga. Kung gusto mo siyang magising at makauwi ng buhay, ibigay mo sa akin ang libro ng mga ulat pinansyal mula sa Tondo at ang orihinal na kasunduan ng kumpanya. At gagawin natin ang palitan sa isang tahimik na lugar sa lumang greenhouse sa labas ng lungsod. Ang lugar kung saan dating nagtatrabaho ang iyong ama bago siya namatay. Doon mo susunugin ang mga papel na yan sa harap ni Celeste. Pagkatapos naming masuri ang mga ito, bumukas ang pinto at pumasok si Leandro na hinahabol ang kanyang hininga at may galit sa mga mata. Mamtama na ito ay pagpilit at pagkidnap ang galit na sigaw ni Leandro habang hinaharangan ang kanyang ina. Pakawalan mo na si Aling Rosa, sobra na ito. Lumapit sa kanya si Doña Corazon. Ang kanyang boses ay naging isang lason na bulong na sapat na narinig ni amihan. Kidnapping nagbibi. Gaya lamang ako ng pinakamagaling na pangangalagang medical sa isang kamag-anak, Leandro. Ngunit kung tatawag ka ng pulis, ako mismo ang pipirma sa paglilipat sa kapatid mong si Sofia sa isang pampublikong pasilidad ng mga may sakit sa isip sa Ohio kung saan walang nag-aalaga kung nabubuhay pa sila o hindi. Gusto mo ba yon, Leandro? Napatigil si Leandro, ang kanyang mga mata ay naging puno ng takot at kawalan ng lakas. Tumingin siya kay amihan, may nakatagong paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang buong katawan ay tila na paralisa sa takot para sa buhay ng kanyang kapatid. Nakita ni amihan ang matinding sakit at pagpapakasakit ni Leandro. Alam na niya ngayon kung bakit naging mahina si Leandro, ngunit wala siyang oras para sa kanyang pakikiramay. Ang kaligtasan ng kanyang ina ang pinakamahalaga sa kanya ngayon. Bumaba si amihan at hinalikan ang malamig na noo ng kanyang ina habang ibinubulong sa kanyang tainga ang mga salitang puno ng pagmamahal. Nanay, lakasan mo ang loob mo. Malapit na tayong makauwi. Humarap si amihan kay Doña Corazon na may matigas na tingin. Pupunta ako sa lumang greenhouse. Ngunit gusto kong si Celeste ang sumama sa akin, dala ang mga gwardya. At gusto kong dalhin ni Celeste ang gintong kwintas bilang patunay na ibabalik ninyo ang lahat ng pagmamay-ari ng aking pamilya pagkatapos nito. Tumingin si Celeste kay Doña Corazon nang may pag-aalangan, ngunit tumango ang matanda. Sige, dalhin mo ang kwintas, Celeste, ang utos ni Corazon. Siguraduhin mong hindi siya makakalabas ng buhay sa lugar na iyon dala ang kahit anong papel. Habang naglalakad palabas ng ospital kasama si Celeste, dahan-dahang isinuot ni amihan ang kanyang kamay sa kanyang bulsa at binuksan ang GPS tracking ng kanyang telpo, no na nakakonect sa computer ni Mang Tomas at sa mga kargador sa dangwa na kasalukuyang naghihintay sa kanyang hudyat. Sumakay siya sa sasakyan ni Celeste habang ang langit ng Maynila ay nagsisimulang magdilim at bumuhos ang malakas na ulan.
Napanood ni Leandro ang pag-alis ng sasakyan. Tumingin siya sa kanyang ina na may masamang niiti. Sa isang iglap ng determinasyon, kinuha ni Leandro ang kanyang mga susi ng sasakyan at mabilis na tumakbo palabas upang sundan sila. Pinaliwala ang mga tawag ng kanyang ina sa kanyang likod. Ang malakas na tunog ng hampas ng ulan sa lumang bubong na salamin ng abandoned greenhouse ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, hinaluan ng amoy ng alikabok tuyong dahon at mga lumang chemical sa agrikultura. Nakatayo si Amihan sa gitna ng silid habang marahas na binubuklat ni Celeste ang folder ng mga papel na kanyang dala. Biglang sumigaw si Celeste sa matinding galit nang makitang puro photocopy lamang ng mga lumang resibo ng Quiapo ang laman nito. Niloloko mo ba ako, Amihan? Ang galit na sigaw ni Celeste habang itinapon ang mga papel sa mukha ni Amihan. Nasaan ang mga orihinal na dokumento? Seryoso ka ba, Celeste? Ang malamig na sagot ni Amihan habang nakatingin sa kanya ng walang takot. Sa tingin mo ba ay dadalhin ko ang mga orihinal na papel ng aking pamilya sa isang abandonadong lugar tulad nito para madali mo itong masunog? Sa matinding takot at galit na wala ng bait si Celeste, tumingin siya sa kanyang dalawang gwardiya. Ipasok ninyo siya sa loob ang marahas na utos ni Celeste. Walang makakaalam kung anong nangyari sa lugar na ito. Itinulak ng mga gwardiya si Amihan sa pinakamalalim na bahagi ng greenhouse kung saan nakatambak ang mga tuyong sako at tuyong niyog. Mabilis na lumabas si Celeste at ang kanyang mga tauhan sabay lock ng mabigat na bakal na pinto mula sa labas. Gamit ang isang bakal hinampas ni Celeste ang electrical breaker ng gusali na nagdulot ng malaking short circuit. Sa isang iglap, ang mga spark ng kuryente ay kumapit sa mga tuyong dahon at chemical at ang apoy ay mabilis na kumalat. Sa loob, mabilis na napuno ng makapal na usok ang silid. Nagsimulang umubo si Amihan, ang kanyang lalamunan ay parang nasusunog. Sinubukan niyang basagin ang makapal na salamin ng dingding gamit ang isang kalawanging tubo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nasugatan at dumugo lamang, kumalo ang dugo sa uling sa kanyang balat. Unti-unti nang nawawala ng hangin si Amihan. Sa kanyang huling lakas, napaluhod siya sa sahig. Papa, Nanay, patawad ang bulong niya habang pumipikit ang kanyang mga mata. Biglang isang nakasisilaw na liwanag ng headlight ng sasakyan ang dumaan sa makapal na usok sa labas. Ang sasakyan ni Leandro ay marahas na sumagasa sa kalawanging trangka ng greenhouse. Tumalon siya palabas, binalot ang kanyang braso ng kanyang jacket at marahas na binasag ang dambuhalang salaming pinto ng greenhouse. Law siya sa gitna ng naglalakihang apoy, walang takot sa init at usok habang sumisigaw. Amihan, Amishan, nasan, ka nakitang naka. Handusay si Amihan sa sahig, mabilis siyang binuhat ni Leandro sa kanyang mga bisig at patakpong. Lumabas ilang segundo lamang bago bumagsak ang buong bubong na salamin ng greenhouse na may kasamang malakas na tunog ng pagsabog. Sa labas sa ilalim ng malamig na ulan, nagtangkang tumakas si Celeste at ang kanyang mga gwardiya patungo sa kanilang sasakyan. Ngunit hinarangan sila ng dalawang van ang mga kargador sa Dangwa na pinamumunuan ni Mang Tomas na sumunod sa GPS tracking ni Amihan. Mabilis nilang pinadapa at hinawakan si Celeste at ang kanyang mga tauhan sa basang lupa. Maingat na inihiga ni Leandro si Amihan sa basang damuhan. Ang mukha ni Leandro ay puno ng uling at ang kanyang mga kamay at braso ay may mga malalalim na sugat mula sa basag na salamin. Napaluhod siya sa tabi ni Amihan, hawak ang mga nasugatan at basang paa nito habang umiiyak ng buong pait. Patawad, Amihan. Patawad kung naging mahina ako ang humihikbing pakiusap ni Leandro. Sana ay namatay na lang ako kaysa nakita-kitang nasasaktan ng ganito dahil sa pamilya ko. Napadilat si Amihan. Tumingin siya sa basang mukha ni Leandro na puno ng dugo at luha. Ang 3 taon ng kanyang matinding galit ay tila nayanig sa harap ng tapat at mapanganib na sakripisyong ito. Napagtanto niya na handang ibigay ni Leandro ang sariling buhay para sa kanya.
Dahan-dahang umupo si Amihan sa tulong ni Leandro habang umuubo pa dahil sa usok. Inabot niya ang kanyang waterproof na bulsa sa loob ng kanyang jacket at inilabas ang kanyang telepo. Cracked ang screen nito, ngunit ligtas ang audio file sa loob. Mayroon akong recording ng bawat salitang sinabi ni Celeste. Ang mahinang sabi ni Amihan may nakatagong ngiti sa kanyang mga labi. Mula sa pag-amin ng pagnanakaw ng kwintas hanggang sa pagpapautos na sunugin ako rito upang burahin ang ebidensya. Inilabas din ni Leandro ang isang makapal na sobre mula sa kanyang basang coat. At ito naman ang mga orihinal na dokumento at medical na record ni Sofia na kinuha ko mula sa ligtas na lalagyan ng aking ina bago ako pumunta rito, ang sabi ni Leandro. Wala na siyang hawak na pananakot laban sa akin, Amihan. Handa na akong tumayo sa harap ng batas at ng buong kumpanya upang pabagsakin siya. Narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis at ambulansya sa malayo na papalapit sa kanila. Hawak ni Amihan ang telepno nang mahigpit tumingin siya kay Leandro at pagkatapos ay sa nasusunog na greenhouse. Bukas tatapusin natin ang laban na ito sa harap ng buong kumpanya, ang sabi ni Amihan na may matatag na tinig. Ang tunog ng paglapat ng mamahaling panulat na may gintong dekorasyon ni Doña Corazon sa kontrata ng Dangwa Redevelopment Project ay tila isang hudyat ng kanyang huling tagumpay. Sa loob ng marangyang boardroom sa pinakatuktok ng Sarmiento Tower, ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan sa pagsang-ayon habang nakangiti ang matanda. Sa pamamagitan ng proyektong ito, ang Sarmiento Group ay magiging mas makapangyarihan pa sa buong bansa ang nakangising pahayag ni Doña Corazon habang itinaas ang panulat upang simulan ang pagpirma. Ngunit bago pa man dumikit ang tinta sa papel, marahas na bumukas ang malaking pintong kahoy ng boardroom. Ang ingay ng paghampas ng pinto sa dingding ay nagpalingon sa lahat ng naron. Sumakay sa eksena si Amihan. Suot niya ang isang napaka-eleganteng dark gray na suit na lapat sa kanyang katawan, ang kanyang tindig ay perpekto at puno ng otoridad na tila isang reyna na dumarating upang bawiin ang kanyang trono. Sa kanyang likod ay nakatayo si Mang Tomas, ang dating punong accountant ng kumpanya, at ang 3 abogado mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Sino ang nagpapasok sa tinderong ito rito? Ang galit na sigaw ni Doña Corazon habang tumatayo at itinuturo si Amihan. Guards, kalad ka rin ninyo, palabas ang babaeng yan ngayon din. Huwag kang mag-alala, Doña Corazon. Hindi mo na kailangang tumawag ng mga gwardiya, ang malamig na sabi ni Amihan habang naglalakad patungo sa gitna ng mahabang lamesang mahogany. Hindi ako narito bilang isang tindero. Narito ako bilang si Amihan Reyes Sarmiento, ang may-ari ng pinakamalaking bahagi ng kumpanyang ito. Inilapag ng abogado ni Amihan ang mga orihinal na dokumento ng kasunduan ng kumpanya mula 25 taon na ang nakakaraan at ang opisyal na sertipikasyon mula sa SEC. Ayon sa orihinal na kasunduan, ang aking ama si Cardo Reyes ay nagmamayari ng 30% ng kabuuang stock ng Sarmiento Group. Bilang kapital ang dahan-dahang paliwanag ni Amihan habang nakatingin ng matalim sa matanda. Ang mga kofan na ito ay hindi kailanman nailipat sa legal na paraan dahil ang pirma ng aking ama sa mga dokumento ng paglilipat ay palsipikado, isang bagay na pinatunayan na ng mga eksperto sa sulat kamay ng gobyerno. Ibig sabihin, ang 30% ay nananatiling pag-aari ko bilang kanyang nag-iisang tagapagmana. Kasama ang 25% ng mga boto mula sa mga maliliit na shareholder na inapi mo sa loob ng maraming taon. Hawak ko ngayon ang 5% ng kabuuang kapangyarihan sa pagboto sa korporasyong ito. Nalaglag ang panulat ni Doña Corazon sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Leandro. Leandro? Gumawa ka ng paraan, paalisin mo ang babaeng yan, ang sigaw ng matanda. Tumayo si Leandro mula sa kanyang upuan, ngunit sa halip na sumunod sa kanyang ina, lumakad siya patungo sa tabi ni Amihan. Tumingin siya kay Doña Corazon nang may malamig at matatag na mga mata. Hindi na ako susunod sa iyo, Doña Corazon,
ang dahan-dahang sabi ni Leandro. O mas tamang tawagin kitang Doña Corazon dahil hindi naman talaga kita ina. Ginamit mo ang buhay at gamot ng kapatid kong si Sofia. Upang gawin akong aso mo sa loob ng maraming taon, ngunit hawak ko na ngayon ang mga orihinal na record ni Sofia. Ligtas na siya sa iyong mga kamay. Inilabas ni Leandro ang isa pang makapal na folder ng mga dokumento at inilapag sa lamesa. Sa loob ng 1 taon na nagtatrabaho ako sa ilalim mo, lihim kong tinipon ang lahat ng ebidensya ng iyong personal na pag-iwas sa buwis, money laundering sa ibang bansa at ang paggamit ng pera ng kumpanya para sa iyong mga personal na luho. Ang pagpapatuloy ni Leandro, nareto ang lahat ng transaksyon na may pirma mo. Namula ang mukha ni Doña Corazon sa matinding takot na mabilis na naging kulay abo. Kasinungalingan ang lahat ng yan, ang sigaw ng matanda habang nakatingin sa mga miyembro ng board na ngayon ay nagsisipag-iwas na ng tingin sa kanya. Celeste. Nasaan si Celeste? Siya ang may gawa ng lahat ng ito. Sa sandaling, yon bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga opisyal ng pulisya mula sa Makati Police kasama ang isang inspector na may dalang laptop. Ikinonekta nila ang laptop sa malaking screen ng boardroom at pinatugtog ang audio file mula sa telepono ni Amihan. Ang boses ni Celeste ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid, umaamin sa pagpapalagay ng kwintas sa bag ni Amihan at ang kanyang marahas na utos sa mga gwardiya na ilok si Amihan sa loob ng greenhouse at sunugin ito upang burahin ang lahat ng ebidensya ng kanilang laro. Si Celeste Vergara ay resto kagabi ang pahayag ng inspektor ng pulisya habang nakatingin kay Doña Corazon. Lumagda na siya sa isang buong salay sa itinuturo kay Doña Corazon bilang utak sa likod ng pagwasak sa mga tindahan sa Quiapo, pagkidnap kay Aling Rosa, at ang palsipikasyon ng mga pirma ni Cardo Reyes. Kayo ay arestado sa mga kasong estafa, attempted murder, at falsification of public documents. Lumapit ang dalawang pulis at marahas na pinusasa ng mga kamay ni Doña Corazon. Ang kanyang mamahaling gintong hiyas at ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng gumuho. Habang dahan-dahan siyang kinakalad ka rin, palabas ng silid humarang si Amihan sa kanyang harapan. Inilabas ni Amihan ang gintong kuwintas na nakuha ng mga pulis mula kay Celeste at dahan-dahang inilagay ito sa nanginginig at nakaposas na kamay ng matanda. Ang kwintas na ito ay pag-aari ng aking ina. Ang malamig na bulong ni Amihan sapat na narinig ng matanda habang nanginginig ito sa galit. 15 taon mo itong itinago sa pamamagitan ng dugo at luha ng pamilya ko. Ngayon isuot mo ito patungo sa iyong selda. Sumigaw sa matinding galit at pagkabaliw si Doña Corazon habang kinakalad ka rin siya palabas sa harap ng maglalakihang flash ng mga kamera ng media na tinawagan na ni Amihan bago pa man magsimula ang pulong. Sa loob ng tahimik na boardroom, tumingin ang mga natitirang miyembro ng board kay Amihan nang may takot at matinding paggalang. Dahan-dahang lumakad si Amihan patungo sa dulo ng mahabang lamesa at umupo sa pinakamataas na upuan. Nang CEO ang upuan na karapat-dapat na pag-aari ng kanyang ama 25 taon na ang nakakaraan. Nakatayo si Leandro sa dulo ng silid, nakatingin sa kanya ng may mapait, ngunit masayang ngiti, habang alam nilang dalawa na ang bagyo ay natapos na, ngunit ang kanilang mga landas ay hindi na muling babalik sa dati. Ang masayang tawanan ng mga bata na naglalaro sa pagitan ng malalaking basket ng mga bulaklak ang sumalubong sa simoy ng umaga sa bagong silang na pamilihan ng Dangwa. Ang buong paligid ay napuno ng kulay at bango ng mga sariwang rosas, krisantemo at sampagita. Sa unahan ng pamilihan nakasabit ang isang dambuhalang karatula na may nakasulat na kooperatiba ng bulaklak ng Dangwa pamana ng pamilya Reyes. Nakatayo si Amihan sa gitna ng bulwagan suot ang isang simpleng puting bestida na gawa sa lokal na tela. Wala na ang kanyang madilim na suit mula sa boardroom ng korporasyon, ngunit ang kanyang mukha ay mas nagningning ngayon sa ilalim ng sikat ng araw. Siya ay mukhang napakapayapa malaya at tunay na masaya.
Sa tabi niya ay nakatayo si Aling Rosa na mukhang mas malusog at may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Sabay nilang hinawakan ang pulang gupit ribbon habang ang mga tinderong kapwa niya mahihirap noon mula sa Quiapo at Dangwa ay nagpapalakpakan ng may mga luha ng kagalakan sa kanilang mga mata. Salamat amihan, binuhay mo muli ang aming pag-asa at ang aming marangal na trabaho, ang sigaw ng isang matandang tindera habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sa paggupit ng ribbon formal, nang binuksan ang kooperatiba na pagmamay-ari mismo ng mga magsasaka at tindero isang pangarap ng kanyang ama, si Cardo Reyes, na sa wakas ay natupad pagkatapos ng 25 taon. Si Mang Tomas ay inilagay ni Amihan bilang punong tagapayo sa pinansyal ng kooperatiba upang siguraduhing walang sinumang mahirap na magsasaka ang muling madadaya ng mga mapang-aping kontrata ng mga malalaking korporasyon. Kinuha ni Aling Rosa ang unang piraso ng makapal at mabangong sampagwita mula sa unang ani at maingat na inilagay ito sa tainga ni Amihan. Ito ang bulaklak ng iyong tagumpay anak, ang malambing na bulong ng kanyang ina. Mabango malinis at higit sa lahat, puno ng dangal na walang sinumang mayaman ang kayang umagaw sa iyo muli. Niyakap ng mahigpit ni Amihan ang kanyang ina, habang nararamdaman ang matinding init ng pagmamahal na siyang nagligtas sa kanya mula sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Nang lumingon si Amihan sa gilid ng karamihan ng mga tao sa ilalim ng malaking puno ng acacia, napansin niya ang isang pamilyar na figura, si Leandro Sarmiento. Suot nito ang isang simpleng kamiseta at maong ang kanyang balat ay mas naging kayumangi dahil sa trabaho sa ilalim ng araw sa Tagaytay. Pagkatapos ng pag-aresto kay Doña Corazon, nagbitiw si Leandro sa lahat ng kanyang posisyon sa Sarmiento Group at inilipat ang kanyang mga personal na ari-arian sa isang trust fund para sa edukasyon ng mga anak ng mga magsasaka. Pinili niyang magtrabaho sa bukid ni Tita Elena sa Tagaytay upang matutunan ang tunay na halaga ng lupa habang inaalagaan ang kanyang kapatid na si Sofia na ngayon ay unti-unti nang gumagaling. Dahan-dahang lumapit si Leandro kay Amihan, hawak ang isang solong bulaklak. Hindi ito isang ordinaryong rosas, kundi isang magandang ligaw na rosas na matagumpay niyang pinarami sa Tagaytay gamit ang mga lumang tala ng ama ni Amihan. Congratulations, Amihan! Ang mababang boses ni Leandro, puno ng matinding respeto at pagpapakumbaba. Ito ang pangarap ng iyong ama at napakaganda nitong tingnan ngayon. Nais ko lamang ibigay sa iyo ang bulaklak na ito bilang patunay na ang mga tala ng iyong ama ay muling nagbuunga ng buhay sa Tagaytay. Tumingin si Amihan sa bulaklak at pagkatapos ay sa mga mata ni Leandro. Ang matinding galit na dating sumunog sa kanyang puso ay wala na napalitan na ng isang matandang kapayapaan. Tinanggap niya ang bulaklak ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumikit sa kamay ni Leandro. Salamat, Leandro, ang mahinahong sagot ni Amihan. Marami na tayong pinagdaanan na sugat. Hindi ko maipapangako na babalik tayo sa dati sa isang iglap, ngunit handa akong magsimula muli bilang mga kaibigan na nagtutulungan para sa mga magsasaka. Hayaan muna natin ang panahon, ang sumulat ng ating bagong simula. Mumiti si Leandro, may mga luha ng relief sa kanyang mga mata at dahan-dahang tumango sa pagsang-ayon. Humarap muli si Amihan sa masayang karamihan ng mga tao sa Dangwa, itinataas ang kanyang kamay upang sumabay sa kanilang kagalakan. Ang sikat ng araw ng Maynila ay nagningning sa buong pamilehan habang mula sa malayo ang malalim at payapang tunog ng kampana ng simbahan ng Quiapo ay umalingaw-ngaw sa hangin nagdadala ng mensahe ng hiling husti, siya at ang matamis na bango ng isang nagtagumpay na danggal ng babaeng Quiapo.